umuwi pa rin sa akin ang ex-boyfriend ko kahit kasal na siya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula dahil kahit ako mismo, litong-lito na rin sa sarili kong nararamdaman. Minsan iniisip ko kung masamang tao ba talaga ako o isa lang akong babaeng nagmahal ng sobra. Masyadong sobra hanggang sa nakalimutan ko na kung saan dapat tumigil. Kung mababasa mo man ito at magagalit ka sa akin, maiintindihan ko. Dahil kung ako ang nasa posisyon mo, baka mas galit pang mararamdaman ko. Pero sana bago ka humusga, pakinggan mo munang buong kwento ko. 5 buwan na silang kasal. 5 buwan na siyang may asawa sa papel. At 5 buwan na rin siyang umuuwi sa akin. Bago ang lahat, ako si Mara, 30 years old. May maayos na trabaho, sariling maliit na bahay, at tahimik na buhay noon. Siya naman si Adrian, ex-boyfriend ko. 6 na taon kaming magkasama. 6 na taon na akala ko hahantong sa kasal. Magkasama naming binuo ang pangarap na buhay. Hindi man ingrande, pero puno ng plano. Alam ko kung paano niya iniinom ang kape niya, walang asukal kapag pagod, may konting tamis kapag masaya. Alam ko kung anong tono ng boses niya kapag may iniisip siyang mabigat. Alam ko kung kailan siya tatahimik at kailan niya kailangan ng yakap kahit hindi niya sinasabi. Akala ko, kilala ko siya. Akala ko sapat na ang pagmamahal namin. Pero mali pala. Hindi ko agad nalaman na ikakasal na siya. Narinig ko lang yun sa iba, sa mga bulong, sa mga tanong na kunwari ay inosente. Alam mo na bang ikakasal na si Adrian? Parang may humampas sa dibdib ko noon. Hindi dahil hiwalay na kami. Matagal na rin naman kaming break. Kundi dahil ni minsan hindi niya nabanggit. Ni minsan hindi niya sinabi na may iba na pala siyang piniling pakasalan. Ang babae, si Liza. Hindi siya kabit. Hindi rin siya panandalian lang. Matagal na siyang kilala ng pamilya ni Adrian. Malaki ang utang ng loob ng pamilya nila sa pamilya ni Liza. Tinulungan sila nung panahong gipit na gipit sila. At higit sa lahat, mahal na mahal daw siya ni Liza. Iyon ang mga salitang paulit-ulit kong narinig. Mahal na mahal siya. Pero paano ako? Hindi ako inimbitahan. Natural lang. Pero alam ko ang araw, alam ko ang oras, at alam ko kung saan gaganapin. Hindi ako pumunta, pero buong araw akong umiiyak. Hindi dahil gusto kong sirain ang kasal, kundi dahil pakiramdam ko ako ang sinira. Sa araw na yun, pinilit kong tanggapin na tapos na may asawa na siya, na kailangan ko nang mag-move on kahit hindi ko alam kung paano. Akala ko doon na matatapos, pero doon pa lang pala nagsisimula. 3 araw pa lang silang tapos sa honeymoon nang kumatok siya sa pintuan ko. 2:00 ng madaling araw. Akala ko namamalikmata lang ako. Akala ko multo o panaginip. Pagbukas ko ng pinto, nandoon siya. Pagod, gusot ang buhok, may bakas ng lungkot sa mga mata na matagal ko nang kilala. Mara, mahina niyang sabi. Parang bumalik lahat. Parang 6 na taon ulit akong naghintay sa kanya. Pinapasok ko siya. At doon, nagsimulang gumuho ang lahat ng pilit kong binuo ng lakas ng loob. Hindi siya nagsalita agad. Naupo lang siya sa sofa, parang bisitang hindi alam kung karapat dapat pa bang manatili. Tinimplahan ko siya ng kape. Automatic na kilos, parang hindi lumipas ang panahon. Bakit ka nandito? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Hindi ko kaya doon. Sagot niya.
Hindi ako makahinga. Iyon ang unang gabi. Sinabi niya sa akin na hindi raw niya maramdaman ang kapayapaan doon. Napakiramdam niya may suot siyang damit na hindi kanya. Nakasal lang daw siya sa papel. At ako ang tahanan. Pagkatapos noon hindi na siya tumigil. Sa una, paminsan-minsan lang. Isang gabi kada linggo, hanggang sa maging 2 gabi, hanggang sa halos gabi-gabi na. May duplicate key pa siya noon. Binawi ko yon kalaunan, pero wala ring silbi. Dahil kahit wala na siyang susi, nandoon pa rin siya. Nakatayo sa labas ng bahay ko. Naghihintay kahit madaling araw na. May mga gabing hindi ko siya pinapapasok. Pinipilit kong maging matatag. Pero kapag naririnig ko siyang nagsasalita sa labas o nakikitang nakasandal sa pader, parang batang walang matuluyan, bumibigay ako. Hindi alam ng asawa niya. Ang palusot niya, natutulog siya sa trabaho, may quarters daw doon, mahabang biyahe raw kung uuwi pa siya ng bahay nilang mag-asawa. At sa tuwing sinasabi niya yun, parang may kutsilyong bumabaon sa konsensya ko. Pero sa tuwing nandito siya, parang nagiging normal ulit ang mundo. Hinahainan ko siya ng pagkain, tinitiklop ko ang damit niyang iniwan, pinapakinggan ko ang mga reklamo niya sa trabaho, pinapatawa ko siya kapag pagod siya. Para kaming mag-asawa, pero hindi ako ang asawa. Isang gabi habang nakahiga kami sa magkabilang dulo ng kama, hindi ko na napigilan. Bakit hindi akong pinakasalan mo? Matagal siyang tumahimik. Hindi ganon kadali. Sagot niya. Hindi mo alam ang bigat. Mas mabigat pa ba kaysa sa sakit na nararamdaman ko ngayon? Tanong ko na nanginginig ang boses. Sinabi niya ang totoo. Ang utang na loob, ang pressure ng pamilya, ang babaeng mahal na mahal siya. Pero ikaw ang mahal ko. Dagdag niya. Ikaw ang asawa ko sa puso. At doon ako tuluyang nalunod. Araw-araw ko siyang pinapaalis. Araw-araw kong sinasabing mali ito. Araw-araw kong sinasabing kailangan na niyang umuwi sa asawa niya. At araw-araw din siyang bumabalik. Hindi dahil pinipilit ko siya, kundi dahil pinipili niya. At hindi ko alam kung yun ba ay pagmamahal o kahinaan.